Good day, sir. My name is Mary Soriano Mandos from FM1K. Um, our topic for today is about the three contemporary issue here in the Philippines. The first one is kakulangan sa trabaho. Um, in my own understanding, sir, is ang kakulangan sa trabaho ang isa sa pinaka-issue diri sa atuang nasod or diri sa Philippines. Kay kadalasan sa atong mga mamamayan is dili sila dayon makasulod og trabaho tungod kay kad, ah, kadalasan pud sa mga kumpanya is mga pipili lang pud ang ilahang ginadawat ng mga trabahante. Usually ang ilahang mga ginadawat is mga college degree o mga high school graduate. So, ang mas apektado diri is katong mga wala nakahuman sa mga college or high school. Kutobra sa elementary ang ilang nahuman. Mao nang pipili lang pod kay tungod kay kadalasan sa mga kumpanya is katong ang ilang ginadawat is katong mga mga high standard na gyud. Pero dili pod kadalasan mga high school or mga college degree is makadawat dayon og mga ganang trabaho. Naiuban pod nga naglisod mo nang kakulangan gyud sa trabaho ang Pilipinas. Kulang sila sa paghatag sa mga opportunities para sa atong mga tao and kulang pod sila sa action para kulang pod sila sa action or sa paghimo og mga instruktura para makahatag og trabaho sa diri pod sa Pilipinas is kakulangan lang pod jud ang paghatag og pantay-pantay na trabaho kay gaya ng giingon ako ganina is pinili lang pod ang pagdawat sa mga kumpanya para sa posisyon na ilahang ginadawat para sa mga ibutang nila sa mga kaposisyonan sa ilahang kumpanya. And kulang lang pod sila og kakulangan lang pod yun nga pagtanaw sa atuang mamamayan nga paghatag og mga opportunities kulang lang pod sa atong mga opisyal sa gobyerno ang paghatag og opportunities para sa mga katawhan nato para sa pantay-pantay na trabaho. And dapoy uban na mapilitan po do mangibang bansa tungod kay mas makahanap pa sila o trabaho dito sa laing nasod kaysa diri sa atuang lugar diri sa atuang bansa nga kulang jud kayo sila sa paghatag og opportunities sa atong mga katawhan. Mas daghan ang nangadtog bansa kay tungod mas dako dito og sweldo kumpara diri sa atuang nasod. Mo nang kulang og pagtagad ang atuang government para sa mga tao nga mas nangailangan og trabaho para makatabang pud sa ilang pamilya. And the second one is education. Sa education naman is napoy uban nga kanang didto na sa mga lagyo nga lugar ang kakulangan po nila na ay paghatag og mga kining
di kalidad nga education dito sa mga liblib na gid nga lugar, and kanang kulang pud sila sa paghatag sa pagtagad dito and kulang pud sila sa pasilidad o sa mga teachers kay tungod wala na po'y kayo makadayo dito tungod na pud sa kalayon sa ilahang lugar. Pero dapat mas hatagan nila tutok, hatagan nila pagtagad ang mga ingon ana nga issue kay tungod naghatag pud na sila future or naghatag pud ng naghatag pud na sila future kanang pag-asa sa mga taga-lagyong lugar nga maka-eskwela or makadawat sila chance nga pag makahuman sila yung nana nga pag makahuman sila eskwela is makapagpadayon sila or makatrabaho sila sa mga mas maayong company o makahatag og maayong pagpanginabuhi sa ilahang ginikanan. Mao nang mas tutukan gyud unta sa gobyerno ang kanang mga liblib pud nga lugar kay aron dili pud mabihaing sa atuang dagan diri sa baba or kanang mga kining diri sa cities ba or sa provincial singunana kay namang yung mga kadalasan taga-bukid nga kulang gid kaayo sila sa pag eskwela or kulang sila sa pasilidad para mahatagag pagtagad ang ilahang pag-eskwela dito sa ilahang lugar. Mo nang mas tutukan ng tanan nila ang kanang mga lagyo na nga lugar or hatagan nila kanang mga opportunities or padalhan nila mga guro o unta daghan ko yung mga guro nga willing nga motudlo dito sa ilahang lugar. Daghan may mga guro nga nagatudlo dito sa ilaha kay napoy mga guro nga maluluyon o gusto sila makatabang sa mga taga-bukid or mga lagyo na gyud kay nga lugar para mahatagan po og hope ang mga kabataan sa mga ingon nato nga lugar. And the last is katiwalian sa gobyerno. Ang katiwalian sa gobyerno is kanang mao gid ni siya siguro dili sa main issue pero pinaka-issue gyud diri sa ato ang government tungod sa mga corruption nga ginabuhat sa ato ang mga opisyal sa gobyerno. Kanang mao nang kakulangan pud sa daghan pud kayo nga mawad ang trabaho or kanang mga wala na dayon na mga proyekto tungod kay ginabawasan nila ang mga budget or kanang mas giuna nila ang pansiriling interest kaysa sa ilahang mamamayan. Wala sila naguna-huna nga og unsa ka dako nga epekto ang ilahang pagbuhat sa mga pagkurap sa atoang gobyerno mao nga sa sariling interest lang nila. And dapat sa mga ingonana na mga klase nga mga opisyal sa gobyerno is mapatalsik na sila para maiwasan ang pagkurap para mas daghan mga tao nga matabangan sa atuang government pagkana na mga issue about katiwalian sa gobyerno is maiwasan. Manggod na pag ang atuang government manggod walay corruption, hapsay kayo ang pagpadagan sa gobyerno, daghan kayo makahatagan nga mga opportunities ang atong mga katawhan ug daghang matabangan ng gobyerno pag-abot sa mga calamity or kanang
mga pandemics or para sa to sa una nga niabot ang pandemic nga natalsik tong mga kadalasan mga official sa mga gobyerno, mas kompleto or mas na solusyonan nilang paghatag og mga mas makatabang sa atong katawhan. Mao nang ah, mao nang dapat masugpo ang mga katiwalian sa gobyerno. That's for all, sir, and that is my three issue in the Philippines.